Ipinakilala na ng House Prosecution Panel ang second batch ng private lawyers na tutulong sa kanila para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nasa linya po ng telepono mula sa Batasang Pambansa, si Marian Enriquez. Marian, sino-sino daw itong mga bagong abogado? Yes, Ruth, isa nga sa kanila si Attorney Ted De, no, yung interim chairperson ng Free Legal Assistance Group of FLAG. Siya rin yung dating tagapagsalita at Chief Public Information Officer ng Korte Suprema. Sunod ay si Attorney Reynaldo Robles, ang founding at managing partner ng Chan Robles and Associates Law Firm. Makakasama rin niya sa prosecution si Attorney Arnold Labay, isang certified public accountant na kasalukuyang senior partner sa Chan Robles and Associates. Samantala, yung dating naging abogado ng yumaong si DPWH Yusek Catalina Cabral na si Attorney May Divina Gracia ng CND Law, sasali rin sa prosekusyon. At ang nauna na rin ipinakilalang spokesperson ng prosecution panel na si Attorney J. Tolosa, formal na rin isasama sa entry of appearance ng batch 2 ng private prosecutors. Sa ngayon, Ruth, ay nasa 15 na ang private prosecutors na tutulong mapatalsik si VP Sara sa kanyang pwesto. Nang matanong kung bakit nagdagdag pa muli ang prosekusyon ng panibagong mga abogado, sagot nila, wala namang limit at diskresyon ng prosekusyon kung ilang private lawyers ang kukunin nila. Narito yung pahayag ng ilang miyembro ng prosecution panel. So sa mga magsasabi na hindi handa ang prosecution kaya napakarami ang kinukuha nila mga abogado, hindi po totoo yun. Talagang nagkakaiba lang ang trabaho ng prosecution sa trabaho ng defense. Sa ordinaryong korte po, ginagawa po ito. May mga kaso, lalo na yung complex litigation, no, that private prosecutors are allowed by public prosecutors to appear, no, and to participate actively in the prosecution of cases. No. Hindi po madami yung 15 or 20. It's also worth mentioning that in the pretrial brief alone, the prosecution has listed, at least identified 56 witnesses, 57 witnesses, and over 500 documentary exhibits. So we really need all help that we can get. Balik sa Ruth. Marian, may update ba doon naman sa hiling ng prosekusyon na mabuksan yung BIR box? Yes, Ruth, pumayag na nga raw yung defense team na buksan yung BIR box pero sa dalawang kondisyon. Kailangan buksan ito sa isang executive session at mananatiling confidential ito o hindi ipaalam sa publiko. Bagay na pinalaga ng House Prosecution Panel. Narito po yung kanilang pahayag. I-insist po talaga ng prosecution na kailangan mabuksan yung BIR box at makita yung kanyang contents at malaman talaga ang katotohanan, ano yung mga, at maipoprove ng prosecution ano yung importance or significance ng mga tax records na yan. Ruth, sa ngayon ay hinihintay pa natin kung nag-issue na ba ng pre-trial order ang Senate Impeachment Court. Samantala sa July 6, inaasahang mag-uumpisa na ang mismong impeachment trial o paglilitis kay VP Sara. Balik sa Ruth. Yan po ang Express Report ni Marian Enriquez. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.